by recognizing the blessings of the Lord. Always recognize, that is our first point. Always recognize the blessings of the Lord. Yung pong lagi nating kilalanin, lagi natin pong maunawaan, lagi po nating lingapin ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Kung ikaw ay Kristiyano, yung Kristiyano ka pa lang, pinagpala ka na. Amen? Yung maisip mo pa lang na Kristiyano ka, blessing na po yan. Ano kinalaman nito sa revival? Ano ho ba kinahihina ng mga tao? Diba? Pag inisip natin at first, revival meeting Bakit exalting the Lord? Okay? Now, tingnan po natin at unawain nating mabuti. Bakit ba ang Kristiyano dumarating sa moment na nanglulupaypay? Bakit ang Kristiyano dumarating sa punto ng kanyang buhay na nangihina, nangihimagot? Bakit? Sapagkat ang Kristiyanong ito'y nagsisimulang malihis sa kanyang dapat sana sinesentruhan sa kanyang buhay. Ang Kristiyanong ito kaya nang lalamig, kaya nangihina, marahil ang nakikita niya ang mga negatibong bagay. Marahil ang nakikita niya ikahihina. Marahil ang nakita niya yung irereklamo. Tatandaan niyo po ito, pag kayo humanap ng irereklamo, tutulungan pa kayo ni Satanas para makakita ng irereklamo sa buhay ninyo. At hindi magandang takbo ng kaisipan at hindi magandang gawi ng isang Kristiyano na ang kanyang buhay ay puno ng reklamo. Maling-mali po yan. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, gusto kong maintindihan mo that we have all the reason to praise the Lord because ang buhay Kristiyano ay buhay na pinagpala ng Diyos. Amen? Napakaraming blessing sa buhay natin. Kaya kung ikaw man ay may panghihina, kung ikaw man ay mayroong panglulupaypay, it is a good time, a good opportunity for you to realize, mga kapatid, and recognize at the same time the blessings of the Lord sa iyong buhay. Napakarami pong blessing. Pastor, paano pong sasabihin ko pinagpala ako? Ang liit-liit ng bahay namin. Paano ko sasabihin pinagpala ako? Wala nga akong sasakyan. Paano ko sasabihin, yan ba ang pagpapalang sinasabi mo? Sa naiintindihan ko po, marami pong mga hindi mananampalataya, may malaking bahay. Marami pong hindi Kristiyano, may magagandang sasakyan. Anong sasabihin mo sa akin? Pinagpala sila? Hindi ba dyan nang lupaypay ang psalmist? Nang lupaypay ang psalmist ayon sa record, sa sa chapter 73 ng book of Psalm, nung nakita niya, when I saw the prosperity of the wicked. Nung nakita niya yung kasaganaan ng mga masasama, nainggit po siya, na naghili siya. Bakit itong mga taong ito, ang sasama nila? Pero ang parang ang dating, bakit sila pinagpala? Ba't sila pinasagana? Pag iniisip po ng psalmist, sabi niya, ang laya-laya nila, nagagawa lahat nila ng gusto nilang gawin, nabibili nila lahat ng gusto nila, at nakikita ng kanilang mata. So bakit ganun? Yan, nagsisimula po siya na talagang tinatrabaho ni Satanas para magkaroon ng negatibong kaisipan. At ang nakikita niya, yung pong iba nang hindi niya naisip. Nung pumasok siya sa sanctuaryo, sabi niya, till I went into the sanctuary of God, then understood I their end. Nung pumasok siya sa sanctuaryo, doon siya naliwanagan na itong mga kinahingitan niya, katulad po nung sabi sa Psalm 37, fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity, for they shall soon be cut down like grass and withered as the green herb. Na kahit gaano kayaman yan, lahat ng taong masasama at wala sa Panginoon, anumang meron po sila, sa isang igla po pwedeng mawala yan. At ang sabi po, sila mismo hindi po tatagal. Mga kapatid, ano ang silbi ng lahat ng bagay na meron ng tao sa lupa kung sa impyerno naman siya pupunta? Samantalang ikaw, hindi malaki ang bahay mo, iiwanan mo rin naman yan kung malaking bahay yan Ang dami mong pera, iiwanan mo rin yan Pag-aawayan pa nga ng mga anak mo yan pagka iniwanan mo di maganda nang walang pera para wala silang pag-aawayan. Wag naman. Mag-iwan naman kayo. Diba? So ang pino-point out po natin, ano pa talaga ang dapat takbo ng isip natin? Mga kapatid, kung Kristiyano tayo, ang unang-unang maging magandang dapat takbo ng isip natin sa lahat ng bagay na po pwedeng tanggapin ng isang tao, Kristiyano ka, nasa iyo ang pinakamahalagang bagay. And you know, kung ano yung pinakamahalagang bagay? Your salvation. You should recognize the blessings of the Lord. At sa lahat ng pagpapalang yan, huwag kang mamali ng unang-unang dapat ituring mong napakalaking pagpapala. Are you saved tonight?
Alam mo bang sa langit ka pupunta? Ang tanong ko sa iyo, karapat-dapat ba tayo sa langit? Ang tanong ko sa iyo, saan ba tayo dapat pupunta? Hindi ba ang laki-laking blessing na ako na dapat sa impyerno because of the blessing of the Lord, because of the grace of God, ako ay tiniyak na pupunta sa langit dahil tinanggap ko ang Panginoon? Alam niyo sabi ng Bible, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Ipinamumuka po sa atin ng salita ng Diyos na sa lahat ng pupwede na makamtan ng isang tao, wag na wag mangyari na ang hindi mo makamtan ay ang kaligtasan, dahil kahit lahat ng bagay sa mundo mapasayo, kung mapapahama ka sa impyerno, walang ibig sabihin ang lahat ng meron ka. Kaya ang tanong ko po sa iyo, ano ba dapat ang kinikilala mo? Ano gusto mo? Maraming pera pero sa impyerno ka pupunta? O yung tiyak kang sa langit ka pupunta kahit hindi marami ang pera mo? Gusto ko pareho yan, Pastor. Yung sa langit na ako pupunta, marami pa akong pera. Pwede po yan. Dahil ang blessing ng Diyos, hindi lang naman salvation. Kaakibat ng kaligtasang bigay ng Diyos, yung kanyang supplies. The blessing of God supplies. Ang sabi po ng Bible, mga kapatid, in John chapter 10 and verse number 10, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Anong sabi ni Jesus? I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Mga kapatid, mga Kristiyano, hindi ho bawal yumaman ang mga nasa Diyos. Sa Biblia po, pag-aralan nyo, kahit sa Old Testament, ang mga tao ng Diyos doon, mga pinayaman ng Panginoon, ayusin mo lang ang prioridad mo, ayusin mo lang ang buhay mo, magtapat ka lang sa Panginoon. Ang sabi ng Biblia, a faithful man shall abound with blessings. Amen? Pagka ikaw ay nagtatapat, kung ikaw yung paatin-atin at hindi, kung ikaw yung hindi nagbibigay ng matapat sa Diyos, kung ikaw yung hindi nagsisilbi, kung ikaw yung hindi maasahan sa gawain ng Panginoon, wala kang karapatan na maghangad ng masaganang pagpapala ng Diyos. Pero kung ikaw'y nagtatapat, hindi mo na kailangang hangarin. Ipinangako ng Panginoon, idideklara ng salita ng Diyos na ang Kristiyanong matapat ay mananaghana sa pagpapala. Amen? A faithful man shall abound with blessing. And you know what? If it is really blessing, masaya to, hindi ka palulungkotin ito. Kaya tingnan nyo po yung mga kapatid nating taga Soro-Soro. Dapat to ngayon, alam natin, taga happy-happy na po yung mga yan eh. Oo, mga taga Soro-Soro sila, pero mga kapatid, tingnan nyo sila, happy-happy. Bakit? Kasi nasa Panginoon na sila eh. Diba? Mga kapatid, ang gusto kong sabihin, pagka ang pinag-usapan, pagpapala ng Diyos, ang sabi po ng Bible, the blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Ang tunay na mayaman, yung mga Kristiyano na pinagpala ng Diyos. Amen? Kung ikaw ay may malaking bahay, na magulo ang pamilya nyo, hindi kayo pinagpala. Kung kayo yung maraming pera, pero lagi kayo nag-aaway sa pera, hindi pagpapala yan. Dahil kung pagpapala ng Diyos yan, hindi gulo ang dulot yan, hindi lungkot ang dulot yan, hindi kasira ng dulot yan. Kung yan ay pagpapala ng Panginoon, ang sabi ng Bible, ang pagpapala ng Diyos ay nagpapayaman at wala itong kahit anumang lahid or bahid ng kalungkutan. Amen? Kaya lagi kong sinasabi ito eh, kailan dadaigin ng kakaunti ang pera ang mas maraming pera? Alam nyo kung kailan? At kung saan? Daig ng kakaunti ang pera na may kasiyahan, yung napakarami ng pera, wala pang kasiyahan. Dahil ang pera, hindi yan ang nagbibigay ng kasiyahan. Si Jesus ang nagbibigay ng kasiyahan. Amen? Ng tunay na kasayahan sa buhay. So the blessings of supplies. At ang Diyos natin, faithful, provider po yan. Hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwanan. Kaya nga ang sabi sa Hebrews chapter 13 and verse number 5, let your life be without covetousness, but be content with such things as ye have, for He had said, I will never leave you nor forsake you. Huwag tayong sakim. Kung tayo'y mananampalataya, huwag po tayong sakim. Hindi natin kailangan ng kasakiman. Kasi ang pangako ng Diyos, lahat ng kailangan mo, ipoprovide ng Panginoon sa atin. Amen? Basta laging ang kanyang kondisyon, unahin mo muna siya. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Isang talata na kabisado ng napakarami, pero ito rin ang talata na kinapapagsakan hanggang ngayon ng marami. Tuparin mo lang ito, makikita mo, mapapatunayan mo, mararanasan mo kung gaano katotoo ang pangako ng Diyos. Amen?
Kaya nga ho, kapag ka magpe-pray tayo, kanino raw tayo hihingi ng ating araw-araw na pagkain? And give us day by day our daily bread. Ang Diyos ho ang nagpo-provide. Siya po ang ating pong source sa lahat ng bagay. Alam nyo, kahit si Apostol Pablo, ipinangako niya yan sa Philippi Church, anong sabi niya? But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. So, importante po nakilala natin at alam natin. We should recognize the blessings of the Lord sa buhay natin. Kapag ang hinanap mo, irereklamo mo, anong itsura ng taong reklamador? Kung ang hahanapin mo po yung idadaing mo, ano itsura ng taong daing ng daing? Kung ang hahanapin mo po yung ikasasama ng loob mo, anong itsura ng taong masama ang loob? Pero kung ang titingnan mo, yung dapat pasalamatan mo, anong itsura ng isang tao na puno ng pasasalamat sa Panginoon? Amen? Kaya ho tayo ng lulupaypay, nawawala ang mata natin sa napaka magandang pagpapala at biyaya ng Diyos sa ating buhay. Kristiyano, pinagpala tayo. Amen? Sabihin mo sa sarili mo yan, uy, wag na wag akong malulungkot kasi pinagpala ako. Amen? Yun po yun. Pinagpala ako. Hindi ka dapat padala sa kasinungalingan ni Satanas, sapagkat sa totoo lang, pag anak ka ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Diba? Recognize, always recognize the blessings of the Lord. Mga kapatid, napakarami pa, even strength. The blessing of salvation, kung ikaw'y wala pang katiyakan ng kaligtasan, yan ang the greatest blessing that a man can ever have, mga kapatid. It is the blessing of salvation. Make sure na ligtas ka. Okay? Tiyakin mo yan, sapagkat yan ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoon. Nung Pasko, ang dami pong nagsaya dahil sa kung ano-anong regalong natanggap nila. Sasabihin ko sa inyo to, kahit anong regalong natanggap nila, kung hindi pa nila natatanggap ang pinakadakilang regalo, ang gift of salvation, mga kapatid, walang ibig sabihin ng lahat ng regalo na yan. So kaya kung ikaw ay Kristiyano, yun pa lang, sapat na dahilan na para papurihan mo ang Panginoon. If you really want to exalt God, number one, always recognize the blessings of the Lord. Ano ang kanyang blessing? Number one, salvation. Ito ang kauna-unahan dapat ituring mong pagpapala. Ano po ang sabi ng psalmist? Psalm 116 and verse number 12. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Ano yung salitang ginamit niya? Benefits. Ano po ang understanding natin sa salitang benefits? Mga pagpapala po yan. Pakinabang po yan. Hindi po ba? So mga kapatid, yun po ang dapat lagi mong kinikilala na sa totoo lang, ang buhay natin sa Panginoon puno ng benepisyo. Napakarami nating benefits. Kumbaga, inia-outline lang natin. Pero in reality, hindi ko kayang i-line up sa inyo ang napakayamang pagpapala ng Panginoon. Pero ini-outline natin sa napakasistematikong paraan. Ano ang unang dapat ituring mong pagpapala ng Diyos sa buhay mo? Kung Kristiyano ka, yung pupunta ka sa langit, napakalaking pagpapala. At yung pong provision ng Panginoon, may kinakain ka, hindi ba? Laging nagiging katuwaan po yan. Dahil nga sabi ko sa inyo, may mga tao po, nang akala niya makatwiran ng magreklamo siya, dahil ang reklamo niya, wala siyang makain. Sabi ko nga, hindi ba ang linaw-linaw, at alam ko, yung iba sa inyo, narinig nyo na po ito, pero gusto ko lang pong ulitin, marami sa atin, reklamo ng reklamo, laging ganito ulam, hindi natin naiisip na yung iba, ni kahit kaunting makakain, wala na silang makain. Di ba? Lumang yung damit, yung iba, wala nang maisuot at wala talagang pambili ng damit. Di po ba? So tapos heto ka, paano mo pasasalamatan ng Panginoon? Wala ka nang trabaho, panay hanap ng trabaho, pero wala kang trabaho. Ang tagal-tagal na, halos 10 taon na, hanggang ngayon, wala pa akong trabaho. Sabi ko, kung sinabi mong 10 taon na, wala ka pang trabaho, yung katotohanan ng 10 taon na wala kang trabaho at nakaraos ka, grabe ang pagpapala ng Panginoon sa'yo. 10 taon ka na palang naghahanap ng trabaho. Hindi ka pa nakakakita, pero buhay ka pa. Kung pinabayaan ka ng Panginoon, baka 1 taon pa lang na wala kang trabaho, tapos ka na. Mas dinamihan mo taon. Kung sabihin ko, Pastor, 20 taon na ako walang trabaho, blessing pa ba yun? Abay, habang hinahabaan mo, mas lalong napakatinding blessing niyan. Di ba? Lalo na kung buong buhay mo, wala ka naman trabaho. Hindi ba nagtatawanan tayo? Pero may wisdom ba? Kasi nakatingin ka doon sa irereklamo, wala kang trabaho, pero hindi mo nakita, nakakaraos ka kahit walang trabaho.
Hindi ko sinasabing huwag ka na magtrabaho dahil nakakaraos naman. Hindi ka na kasi siguro. Ang kinukwento ko sa inyo, yung nagrereklamo, na 10 taon na raw, wala pa siyang trabaho. Sabi ko, grabe yan, 10 taon na, wala kang trabaho, pambira, kung di ka pinagpala ng Diyos, palagay ko, tapos ka na. Lalo naman po yung mga walang makain, reklamo ng reklamo, dahil walang makain, kalokohan naman yan, wala na akong makain, magpapasalamat pa ako, sabi ko, hindi kalokohan yan, yan nga ang isang dapat na maisip mo, na dahil hindi ka na kumakain, buhay ka pa, hindi ka na kumakain, di ba? Yung iba kaya lang nabuhay dahil kumakain, ikaw wala ka na makain, buhay ka pa. O teka, hindi pa tayo tapos dun. Ang problema pa ng mga may kinakain, nung sinuri ng doktor, ang dahilan ng sakit, yung kinain. Hoy, alam mo, kaya ka nagkasakit, tingin ko, panay ang kain mo nito, no? Panay ang kain mo ng lechon, ano? Ikaw, ano problema mo? Hindi ka naman nakakakain ng lechon, eh. By the blessing. Akala nyo ba, tapos na yon? Hindi pa ho. Nung pumunta sa doktor, eto pa ang sabi ng doktor, okay, dahil sa sakit mo, bawal sa iyong kumain ito, kumain ito, kumain ito. Isipin mo, kung ikaw yung walang kinakain, ano pa ang problema mo sa ipagbabawal ng doktor? Dok, wala ka na ipagbabawal sa akin. Bakit? Lahat ng sinabi mo, nitingin, hindi ko pa nakita yan. Di ba? At sabi mo sa kanya, alam niyo po bang hindi pa ako nakakaamoy ng lechon hanggang ngayon? Kaya pala ang ganda ng daloy ng dugo mo, anak. Di ba? Kaya pala ang ganda ng daloy ng dugo mo, ha? Walang kakule-kolesterol. Hindi ka na nakakain, hindi ka pa nakaamoy. Naku, good for you. Mga kapatid, nagtatawanan tayo. Pero may sense ba? Hindi masamang may kinakain ka, ha? Pero ang sinasabi ko, hindi dahil lang hindi marami ang kinakain mo, pwede ka na magreklamo. Yung makaraos ka sa kasakapusang sinasabi mo, yung makaraos ka sa kalagayan mong wala kang trabaho, hindi ho nagiging dahilan yan para magreklamo ka sa Diyos. You still need to exalt God because the very fact na ikay nakakaraos in spite of, what is that? Grace. Goodness. Blessing ng Panginoon yan. Diba? Yun ang sabi ng psalmist. Nag-iisip nga siya. Diba? Pag inimagine nyo po yung talata, what shall I render unto the Lord for all His benefits? Diba? Hindi siya nag-isip ng isa, dalawa, for all His benefits. Kung gusto mong mabuhay ka, kung gusto mong sumigla ka, kung gusto mong lumakas ka, kung gusto mong ganahan ka sa buhay mo, lagi mong kilalanin yung kabutihan ng Diyos sa iyo. Amen? Psalm 116, verse number 5. Gracious is the Lord and righteous. Yea, our God is merciful. Mapagbiyaya ang Diyos. Mga kapatid, mapagpala ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Amen? Kaya ito ang dapat takbo ng ating puso at kaisipan. Hindi ka mang lulupaypay kung marunong ka kumilala ng mga pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Mga kapatid, alam niyo po ba, bawat umagang gumigising ka, marapat lang na magpasalamat ka dahil nagising ka pa. Kung di ka nagising, maintindihan ko, hindi ka na makapagpasalamat. Hindi ka na nagising, paano ka magpapasalamat? Pero kung nagigising ka pa, ang ibig sabihin nun, dugtong na buhay ng Diyos sa'yo. Tama? Ang dami-dami mo kaagad, kagigising mo pa lang, ang hinanap mo na kaagad, lahat ng may rereklamo, ano ba yan? Yan na naman ulam? Lako, wala na parang sawa-sawa sa... Mga kapatid, yung nagising ka pa lang, hindi mo pa pinasasalamatan, nakakita ka na ng irereklamo kaagad. Paano sasaya buhay mo? Hindi sasaya ang buhay ng isang tao na ang lagi niyang inahanap, yung pwede niyang ireklamo, yung pwede niyang ikasama ng loob. Mga kapatid, sa nakikita ko po, kung Kristiyano ka, hindi na dapat magkaroon ng puwang ang idadaing at ika-rereklamo mo. Ang maganda pong laging hinahanap mo, yung kabutihan ng Diyos. At titiyakin ko sa iyo, kung bubuksan mo mata mo, makikita mo ang kabutihan ng Diyos.
Yung paggising mo na magkakasama kayo ng anak mo, yung magisnan mo na magkakasama kayong pamilya, kabutihan ng Diyos. Amen? I mean, ang dami pong kapahayagan ng kabutihan ng Diyos. Diba? Ngayon po, umattend tayo sa service. Kanina, nakita nyo yung bata nung kumanta? Yung kumantang bata, yung may anak kang ganyan, bata pa lang, nagpapagamit na sa Diyos, blessing! Pwede kong ibili ng mas marami pang damit yung anak ko kapag kaganyan. Ano? Sabihin mo yan, anak, sa nanay mo, sa tatay mo, ha? Napakasarap makakita na bata pa lang naglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, ang dami mong dapat pasalamatan. Di ba? Ano hinahanap mo? So, anong point number 1? In exalting God, paano natin i-exalt ang Diyos? Number 1, always recognize the blessing of the Lord. Okay? Bawat pagsikat ng umaga, alam niyo po ba? Uy, narinig niyo ba? Naramdaman niyo ba? Lumindol nung ganitong araw. Di ba? Lumindol? Sabi po doon sa Sambales, ang lakas ng lindol. Ang sabi po doon sa... Okay? Ngayon, isipin niyo po, paano kung magpapasalamat? Lumindol. Ikaw na hindi napahamak sa lindol. Sa kabila ng lumindol, ikaw ay hindi napahamak. Blessing. Tama? Blessing po yun. Ibig sabihin, may bagyong lumipas, may bagyong dumaan, yung nakaraos ka sa kabila ng bagyo, blessing po yan. Ang daming bagay na makikita nyo kung paano nagpapala ang Diyos sa ating buhay. So number 1, always recognize the blessing of the Lord.